Ako si Albert. Tubong Mayagaw, Iloilo. Maaga akong naulila sa mga magulang. Mula pagkabata, si Lola Queenie na ang tanging kasama ko sa buhay ko. Sa kanya ko natutunan ng lahat, ang simpleng pamumuhay, pag-aalaga sa mga hayop, at kahit mga kakaibang gawin niya, natutunan ko na rin. Isa na doon, ang pagkain ng hilaw na karne. Oo, tama kayo nang narinig. Mahilig si Lola sa hilaw na karne. Ilang beses ko siyang nakitang kumain ng buhay na manok at hiniwang karne ng hilaw na baboy. Minsan nga kahit dumudugo-dugo pa yung karne, kinakain pa rin ni Lola. Ang sabi ni Lola, masustansya daw ang pagkain ng hilaw at nakatatagal pa ng buhay. Medyo weird sa tingin ko noon pero hindi nagtagal. Nakasanayan ko na rin. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Mayagaw. Ang bahay namin ni Lola ay nasa gilid ng gubat, malapit sa ilog. Tuwing gabi naririnig ko ang mga huni ng kuliglig at paminsan-minsan ang tunog ng mga hayop na para bang pinapahamak. Pero kahit na ganoon, mas komportable akong kasama si Lola. Isang araw, bigla na lang umusbong ang usap-usapan na meron daw gumagambalang aswang sa aming baryo. Ilang mga bangkay ng tao ang natagpuan sa mga liblib na lugar. Kadalasan ding natatagpuan ang bangkay ng mga hayop sa kagubatan. May baka, kalabaw, manok at maging bangkay ng aso ay hindi rin nakaligtas. Karumal-dumal ang pagkamatay ng mga ito. Wakwak ang tiyan at nawawala ang kanilang mga laman loob. Sino naman kaya ang may hangal na kaluluwa ang gagawa sa bagay na ito? Diyos ko, baka kagagawa nito ng aswang. Tingnan niyo sa paraan pa lang ng pagkatay at pagpatay. Halatang kagagawa na ng isang halimaw. Maraming usapin na ganyan ang kumalat sa baryo, Sir Paul. At nang dahil sa pangyayaring iyon, humigpit ang seguridad sa aming lugar. Bago pa sumapit ang takip silim, pinagbabawalan na ang mga tao na lumabas sa kani-kanilang mga bahay upang maiwasan ang ganoong trahedya. Maging ako tuwing papatak na ang 6:00 ng hapon, inilalagay ko na sa loob ng kulungan ang mga alaga kong manok. Pero si Lola Queenie, tila ba hindi man lang natitinag sa mga kababalaghang nangyayari. Minsan, pagpatak ng 8:00, nakikita ko pa siyang lumalabas pa ng bahay. Partida, nakadaster lang. Lola, saan ka na naman pupunta? Delikado po sa labas. Saglit lang ako, Bert. May kukunin lang ako sa labas. Ano bang kukunin mo, La? Ako nang kukuha. Baka mapano ka pa eh. Hindi na. Ako na lang. Dumito ka na lang. Bago pa ako makapagsalita, lumabas kaagad si Lola. Wala na ako nagawa kundi manahimik na lang at umupo sa upuan. Gusto ko sanang sundan siya pero matigas ang ulo ng lola ko, saka mahirap na at baka magalit pa siya. Kaya kahit kabadong-kabado ako, hinintay ko na lang siya. Ilang minuto rin ako naghintay kay Lola. Nagbabaka sakaling bumalik kaagad siya. Pero lumipas ang 5, 10, kalahating oras. Wala pa rin si Lola. Hindi pa rin siya nakakabalik. Doon na ako kinabahan. Hindi ako mapakali sa pwesto ko. Doon na ako tuluyang napatayo at handa na sanang sundan siya. Ngunit bago pa man ako makaalis sa kinatatayuan ko, ay bigla na lamang bumukas ang pintuan. Napaatras pa nga ako sa gulat. Tahimik na pumasok sa loob si Lola. Nakadaster pa rin siya. Pero may bahid ng putik ang laylayan ng damit niya. Napansin kong maputla ang mukha niya at para bang nanlalata. La, saan ka po ba galing? Ayos lang ba kayo? Saan kayo pumunta? Pagod ako, Bert. Gusto ko nang magpahinga. Tumango na lamang ako. Si Lola naman dumiretso papunta sa kanyang kwarto. Hindi man lang siya lumingon sa akin.
Napadaan pa nga siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun, pero pagdaan niya, nakalanghap ako ng kakaibang amoy. Masangsangang amoy, malangsa na parabang nagmula sa tuyong dugo. Pero saglit ko lang na naamoy yun dahil pagpasok ni Lola sa kwarto, nawala na rin naman yung amoy, kaya binaliwala ko na lang. Matapos kong isarado ang pinto, saka na rin ako pumasok sa kwarto ko at nagpahinga. Makaraan ng ilang linggo, bigla na namang kumalat ang isang katakot-takot na tsismis sa buong baryo. Maraming nakapagsabi na si Lola Queenie daw ay isang aswang. Nung una ko itong marinig, napatawa pa ako ng pilit, pero kahit pilitin kong maging kampante, hindi ko maiwasang maisip ang ilang pangyayari. Ang pagiging mahilig niya sa pagkain sa hilaw na karne, ang paglabas niya tuwing gabi at ang amoy dugo na minsan kong nalalanghap mula sa kanya. Si Lola, aswang? Hindi naman siguro, kakaiba lang talaga siya. Iyon ang pilit na sinasabi ko sa sarili ko. Isang gabi, mahimbing akong natutulog noon nang maramdaman ko na para bang may tumatapik sa balikat ko. At pagdilat ko, bumungad sa akin ang muka ng kaibigan kong si Ian. Nabakasan ko pa ang takot sa muka niya. Bert! Bumangon ka! Yung lola mo! Nasa panganib! Nagulat ako noon sa narinig. Agad akong napabalikwas ng bangon. Kinuha ko agad ang tsinelas ko at sumama sa kanya papasok ng gubat. Takot na takot ako noong mga oras na iyon. Lakad-takbo pa nga ang ginawa namin ni Ian sa loob ng gubat. Napatigil lang kami ni Ian sa kakatakbo nang masulyapan ko ang kumpulan ng mga tao sa gubat. May mga dala silang gasera, itak at kung ano-ano pa. Nagkakagulo ang mga ito kaya mas lalo akong nakaramdam ng takot at pag-aalala. Kaagad akong napatakbo palapit sa kanya. Nakisiksik ako sa loob hanggang sa nakita ko ang lola ko. Napapalibutan siya ng mga kabaryo namin. Nakahandusay siya sa lupa. Duguan, nanginginig at bakas sa mukha ang takot. Sa tabi niya, nakahandusay ang isang patay na baka. Wakwak ang tiyan, nagkalat ang laman loob at ang dugong pumapaligid sa katawan ay parabang bagong tumulo. Ngunit hindi yun ang pinagtuunan ko ng pansin, kundi ang nakakaawang kalagayan ng lola ko. Ano ginawa niyo sa lola ko? Aswang ang lola mo, Bert. Nahuli namin sa aktong may kinakain sa gubat. Hindi ito to. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa akala niyo mga ayub kayo. Hindi aswang ang lola ko. Akmang lalapitan ko sana ang lola ko nang bigla nila akong hinarang. Nanlaban ako sa kanila. Gusto kong kumawala, ngunit sa sobrang dami nila ay nabigo akong gawin yon. Wala akong nagawa kung hindi ang sumigaw sa sobrang sakit at sa awang nararamdaman ko kay lola. Kitang-kita rin mismo ng mga mata ko kung papaano nila talian ng lubid ang mga kamay at paa ng lola ko at binuhat na parabang hayop. Hindi ko alam kung saan nila dinala si lola. Nandoon lang ako nakagapo sa kanila. Umiiyak, nanginginig at walang nagawa. Kinabukasan, pinakawalan din naman nila ako at hinatid nila si lola pauwi sa bahay. Awang-awa pa ako nung makita ko ang kalagayan ni lola. Marami siyang pasa sa katawan, gasgas at halatang pinahirapan at sinaktan, pero sa awa ng Diyos, buhay ang lola. Wala akong kasalanan, Bert. Hindi ako aswang. Lola, anong ginawa nila sa'yo? Saan ka nila dinala? Hindi ko alam kung saan nila ako dinala. Pinauwi lang nila ako dahil bawal silang gumawa ng kung ano-ano dahil baka sila ay makulong. Hinang-hina si lola. Inalalayan ko naman siyang humiga sa banig. Hindi na ako umimik pero napaluha na lang ako dahil sa sinapit ni lola. Makaraan ng ilang araw, maliban sa mga chismis tungkol kay lola, ay naging maayos naman na ang lahat.
Hindi na sinasakta ng mga kabaryo namin ng lola ko. At kahit ganon, napapansin kong hindi pa rin nagbago ang hilig ni lola sa hilaw na karne. Tuwing umaga, nakikita ko siyang nakaupo sa bangkito, kumakain ng pirasong pulang karne ng manok. Minsan gusto kong tanungin kung bakit pa rin siya kumakain ng hilaw na karne. Pero sa tuwing magbubukas ako ng bibig, para bang may humaharang sa lalamunan ko. Kaya mas pinipili ko na lang manahimik. At isang araw, natagpuan ko na lang si lola na wala ng buhay sa kanyang banig. Hindi ko alam kung anong sanhi ng kanyang pagkamatay nung dinala ko siya sa ospital. Wala namang findings sa mga doktor. Namatay daw ang lola ko dahil sa katandaan. At namatay din ang lola ko nang hindi ko man lang alam kung ano nga ba ang totoo tungkol sa pagkatao niya. Sir Paul, hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin. Totoo nga bang aswang si lola? O isa lamang siyang tagapangalaga ng mga lihim na hindi natin kayang unawain?